Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong dalawang independent sa Senado, si Zubiri at si Ercito, JB Ercito, ay sumanib na po sa minority, mga kababayan. At pakinggan po natin ang kanilang pahayag kung bakit po sila sumapi o hindi na po sila sinasabing independent. Bakit kaya? May pressure ba o may maleta? Nagtatanong lang po. May pressure ba at may maleta? Pakinggan po natin ito, mga kababayan. Senator Zubiri and Senator JV said that they are independent, but same with Senator Pia and I, we started out independent, and then Senator Zubiri asked us if for the purposes of we can join the majority. So it's their choice if they remain minority or they join the majority, or if you can get 2 more members, then you will be the new majority. Yes, Mr. President. Mr. President, may I? Of course. Former Senate President Zubiri. Thank you very much, Mr. President. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Binatikos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Zubiri. So, Senator Ercito would also like to manifest. Yes, first of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence, and with what is happening all over, I think I'll be able to perform my tasks very well and my pet programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Being majority leader is a very of course, it's one of the most powerful, we would say, position in the Senate. But I guess I have at this point I would like to maintain my independence. Yes. And I also understand. I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or the nomenclature of who is in the majority or the minority. So for the purposes of today to the future, and unless a change is made, will you be an independent or will you be with the minority? Yes, for now, Mr. President, I'll be with the minority. Okay. But again, I would like to thank you for that. Yan po mga kababayan, sumali na po. Hindi na po sila independent. Mga kababayan, nawala na po ang pagiging independent at sumama na po sa minority. Kaya po sila ay 11 na. Hindi po ba? 11 na po sila, mga kababayan. O sabihin natin 12, mga kababayan. 12 ka mo. O 11 nga, tama, 11 dahil 24 sila eh. At syempre po 13 sa kabila. Hindi po ba? At pakinggan naman po natin si Zubiri kung bakit daw po siya sumama sa minority. Ito po ang kanyang tinuran kung bakit po siya sumama sa minority, mga kababayan. Pakinggan po natin ang katwiran ni Zubiri. Si Zubiri po, si Mick Zubiri po ay taga Mindanao. Ito po mga kababayan ang katwiran po ni Mick Zubiri. After what happened last week, with the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. Tinanong nga ako ng mga anak ko na bakit nagkaganito sa Senado. So, I prayed hard and discerned. I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand.
na maiba ang pangyayari dito sa Senado, na maibalik natin ang dignidad ng Senado. For the first time in the history, nagkaputukan dito. Diyos ko po. At nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body. Yeah. So, we made a decision. I made a decision on my own, with my family, that things have to change. Yan po mga kabayan. Yan po ang sinabi niya. Kaya daw po siya. Kailangan daw po ibalik ang dignidad ng Senado, mga kababayan. At ang kanyang desisyon, mga kababayan, ay tinanong niya pa ang kanyang pamilya. Una-una, bakit ba nagkaproblema Senado? Dahil po na meron yatang senador na naging sakim. Hindi matanggap na siya ay napalitan. Di ba? At sasabi mo natauhan ka? Hindi ba dapat questionin mo yung dating Senate President na bakit nagkaganyan ang Senado? Merong dating Senate President na naghudas yata at nagtaksil sa isang senador at nagpakatuta yata sa ICC, di umano, at sa kanyang amo. Hindi kaya? Hindi ba yun ang ugat ng kaguluhan dyan sa Senado? Komento ko po. Kailangan kasi alamin mo yung ugat. Bakit nagkagulo riyan? Hindi po ba? Dahil nga merong isang dating Senate President na nagpakahudas yata. At yung sinasabi mong natauhan ka at kailangan ibalik ang dignidad ng Senado, hindi ba yan yung ginagawa ni Senator Alan Peter Cayetano ng bago niyong Senate President? Yan nga ang ginagawa niya na maibalik ang dignidad at dangal ng Senado na hindi hawak-hawak sa leeg, hindi tuta at hindi aso ng Malacanang. Bakit? Wala ka bang nakikitang napakalaking paghihirap ng bansa dahil sa korupsyon na parang ayaw mo ring maimbestigahan ito? Subiri? Ehersito? Mas pumapabor ba kayo sa impeachment? Na pwedeng at itong ini-impeach nyo ang tangi lang politiko na gagawa at gagawin na mananagot lahat ng mga magnanakaw sa bansa, lalo-lalo mga politiko. Yung ini-impeach ninyo. Bakit? Dahil ba? Pressure? Sa laki ng pressure? Sumisingaw ba ang pressure ng maleta? Pakinabang? Kapangyarihan na hindi na mawawala dahil pag napatalsik nyo ang Vice President? Hindi kaya? Ibang klase kayo. Malalaman naman natin yan eh. Ngayon, hindi pa natin mahusgahan sila. Mahusgahan mo lang sila sa botohan. Tingnan po natin sa botohan. Dahil po, mga kababayan, napakarami po nilang pinagtatakpan. Lalo-lalo po sa issue ng korupsyon. Nakasama sila, di umano. Kaya po, gigil na gigil sila. Ayaw, hindi po titigil ang minority na hindi sila makumpleto ng 13 at makuha nilang kapangyarihan sa Senado para po mapagtakpan ng tuluyan. Di po ba ang mga kasalanan nila na ginawa sa atin, lalong-lalo sa pera, na hindi pala sila pwedeng pagkatiwalaan, ang mga hayop na yan, di umano. Di po ba? Kaya nga po gigil na gigil dahil panahon po ng impeachment. Kailangan po ng malaking boto. Mga senador! Hindi po ba nagkakagapangan dahil nga po proteksyon nila? Di po ba? Kaya ibubuhos nila dyan ang kanilang kapangyarihan kasama yata ang pera ng taong bayan para po sa mga senador na silaw sa kinang ng laman ng maleta. Hindi kaya? Kaya nga po kahit nga ikaw ay independent, nawawala ang pagiging independent mo dahil sa pressure ng maleta di umano. Kaya tingnan po natin, abangan po natin kung sino pa po ang magiging hudas o babaliktad sa mga senador at sasama sa kanila. At ang taong bayan naman po ay nagmamatsyag at nanunood po tayo sa mga galawan po ng mga politiko na hindi po sakim sa pera at kapangyarihan. Lugbok tayo sa kahirapan, bound sa utang, bagsak
na inflation, bagsak na piso, napakahirap mamuhay, napakatataas ang bilihin. Pero ang inuuna ng mga politiko, mga senador, magnakaw na magnakaw. Pagkatapos magnakaw, proteksyon naman ang kailangan nilang gawin para sa mga ninakaw nila. Hindi kaya? Kaya ngayon mga kabayan, tapos dadaanin tayo na natauhan daw sila. Natauhan! At kailangan ibalik ang dignidad ng Senado. May dignidad ba Senado? Magmula nung maging Senate President, yung tinatawag na tuta, nagkaroon pa ba dignidad? Sige nga. Pumunta lang kayo sa bawat probinsya ng bansa. Baka pinagmumura kayo, katulad ng ginagawa kay Tito Soto. Pinagbabato. Raranasin nyo yan. Kasi hindi naman kayo lumalabas ng Senado. Ang lagi lang kaharap nyo, mga mainstream media. Hindi kaya? Yan po mga kaubayan, ang mga independent na sinasabi ay nasa minority na. Abangan po natin mga kaubayan kung ano naman po ang kanilang boto sa impeachment ng Vice President. Matatauhan pa ba sila? O dignidad na sinasabi nila ay meron pa kaya sila? Tingnan po natin ang boto nila. Darating naman po yan, mga kababayan. At ang taong bayan ang uhusga sa inyo. Taong bayan ang uhusga sa inyo. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nakagusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Excuse me po. Shoutout po kay Eric Hersho ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, Ani Jo, kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Jesus Valdefena at Rolando Guerrero, kay Frank Zamora ng California, USA, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, Mika Legaspi at Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Arthur Estraniero ng USA, Florida, USA o United States of America. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo po mapaggawa at shoutout po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. At tis-tis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan sa pang-araw-araw. Maligaya po sana ang mangyari po sa mga darating na panahon. Maging maligaya naman po ang mga Pilipino. Sana naman po, dumating naman po ang kaginawanan natin at kaligayahan sa mga darating na panahon. Hindi po katulad nito. Magmula na sila'y nanungkulan, puro po pahirap sa atin at sa kanila naman ang pakinabang. Maraming salamat po. Bye-bye.